What's up mga kapadyak? In this video, meron tayong mga products dito na galing sa Temu. Ito yung ilan sa mga cycling products na makikita nyo doon. Sa video na to, check natin itong mga to. Kung wala ka ba account sa Temu, kung new user ka, pwede mong i-search yung code na ipa-flash ko dyan sa screen para makuha mo yung 5K na coupon bundle. Para maka-discount ka sa mga purchase na gagawin mo. Link ng coupon nandyan sa description. Tapos yung link din ng mga products, ilalagay ko dyan. Pwede nyo i-check. Unahin natin to. Ito ay lock. Yung bike mo, ginagamit mo na service. Halimbawa, may bibilin ka. Mahirap na pagka iniwan mo lang yung bike mo na hindi mo siya nakikita. Kung walang lock, pwede siyang makuha kagad. Pero maganda, may lock na para at least dagdag abala sa magbabalak kumuha ng bike mo. Minsan nga, kung yung may mga lock, hindi na pinapansin. Hindi natin masasabi na 100% mapoprotektahan ng bike lock yung bike mo. Pero dagdag deterrent yung ganito. At least kahit na saglit mo lang iwan yung bike mo, medyo panatag ka, iwan mo sa labas sandali kasi may bibilin ka, hindi mo makikita, hindi mo masisilip palagi, maganda na nakalock. Also, kung ilalak mo din yung bike mo sa sasakyan mo, sa bike rack, sa likod ng pickup, maganda rin na nakalock para at least medyo panatag ka kasi hindi siya basta-basta kagad makukuha. Hindi basta-basta mabubuhat kagad yung bike. Etong lock na to, ano siya, may code siya. Wala siyang susi, 5-digit code. Pwede mong iset, may instruction dito kung paano baguhin yung code. Di mo na rin iisipin na baka maiwanan mo yung susi mo, baka mawala mo yung susi mo. Dagdag security lang sa bike. Tapos, napakagaan lang din niya. Halos parang wala lang din. Also, meron siyang kasamang ganito. Ito, kinakabit to dun sa seat post ng bike. Tapos, may shim na gawa sa goma. Para syempre, hindi magagasgas yung seat post mo. Pag inipit yan, may goma yan na ganyan. Tsaka hindi siya dudulas. Para lagi mo itong dala, pwede nga, ipulupot mo lang to sa frame. Since may ganito siya, slide mo lang, nakakabit na siya. So, dala mo na siya lagi. Ganun lang kadali. Again, hindi 100% mapoprotektahan ng bike lock. Yung bike mo na 100% nakaka-proof na dagdag security lang, pinaka-safe pa din kung may magbabantay ng bike. Pero kung wala, halimbawa, iwan mo lang saglit sa labas, saglit lang talaga, lagyan mo ng bike lock. Pero yung mga ganito, hindi rin to advisable pagka medyo high risk yung area kasi kapag yung area, notorious na meron talagang tumitira ng bike, yung mga ganito, wala din. Madali lang din nila ito mapuputol. Kung yung bike mo, pang service mo lang, tapos alam mo naman yung lugar, hindi naman ganun ka high risk. Pagdating sa mga nangunguha ng bike, makakatulong pa rin na may dagdag peace of mind ka. Gamit na ng ganito. Next item natin, eto. Ano ba to? Buksan muna natin para mas makita natin. Ito. Ito yung pwede yung ipalit na ulo sa mga hose nyo. Para magamit mo siya na pang spray, meron siya ditong pinipindot para mag-release siya ng tubig. Pag ginamit nyo to, mas makakadagdag yun ng pressure ng buga, ng tubig dun sa hose. Tapos merong attachment pa dito. Kakabit mo lang ganyan. May iba na yung pagkakaspray niya dito. Mas matututok mo yung tubig. Ito, magagamit mo to kapag magbo-bike wash ka. Meron din kasama nito, pwede mo siyang lagyan ng sabon. Tulad nito, yung ganyang bike shampoo. Available dito sa shop. Lalagay mo lang dito, tapos kakabit mo rin dito. Ayan. Pabaliktad na ganyan para syempre yung gravity. Itutulak na lang yung laman na ito pababa. Tapos kakabit mo din to. Yan, ganyan yung magiging setup mo. Dito yung sabon, tapos pag bumuga to, pump na yung sabon na lalabas. So pwedeng pang bike wash, pwedeng pang linis ng motor, ng kotse. Hindi na kailangan i-charge. Diretso salpak na lang sa hose, tapos sa gripo. Okay na mag-guide. Meron din tayo dito ang adjustable torque wrench. Sa natin para makita natin. So, yung mga torque wrench usually nakalagay sa ganitong case, plastic case. Ito may nakalagay dito, 15 adjustable torque wrench set. Siguro yung 15, yun yung ulo na pwede mo ipalit dun sa torque wrench. Tapos 2 to 20 Newton meter yung kanyang range na pwede mong iset. Yung range na yun, swak na yun na gamitin para sa bike natin. Ang brand nito ay Think Rider. Maliit lang siya, very portable din. Kung need mo siyang dalhin, ilagay sa sasakyan, pwede. Ito yung mga ulo na kasama niya, kaayos dyan. Iba't ibang ulo ng allen, iba't ibang sizes para sa mga allen na ginagamit sa bike. Meron ding torques, iba't iba ding sizes. Ito yung T25, yung common na ginagamit sa rotor bolts. Doon yung makikita yon. Madami rin, iba't iba ng size. Meron pang Philip. Tapos ayan, puro mga hex, mga allen. Then meron din nito. I think ito parang ano to, adapter, pampahaba. Tapos ito yung mismong torque wrench. May manual, may certificate ng calibration. Yan, importante yan. Siyempre kasi kung gagamit ka ba ng torque wrench na hindi calibrated, baliwala din. So ito, QC Pass. Tapos, max percent error niya, 1 point something lang percentage. So, meron siyang certificate na calibrated siya. Paano ba ginagamit yung torque wrench? Meron na akong video na ginawa before tungkol sa torque wrench. Kung di nyo pa napanood, pwede nyo i-check yun. Basically, lalagay mo lang dito yung ulo na kailangan mo. Halimbawa, ito ay 4. Pipindutin mo itong nasa likod nitong ulo nitong torque wrench para madali mo maisuksok to. Yan, ganun lang. Tapos, pag binitawan mo, secure na siya, hindi na siya lalaglag. Sa mga ulo ng torque wrench, meron ditong pwede kang i-flip
the switch para mabago kung clockwise or counterclockwise. Pero usually, pa-clockwise tayo para paghihigpit. Kapag sobrang higpit ng bolt, hindi advisable na gamitin yung torque wrench para pakalasin yun, para panluwag. Pero once na mapakalas mo na yung bolt, pwede mo nang gamitin din yung pa-counterclockwise pagluluwag na itong torque wrench para mas madali kasi ratcheting to eh. Hindi mo na need na paikutin pa buo. Konting movement lang, ma-thread tsaka ma-unthread mo na yung bolt gamit yung torque wrench kasi ratcheting siya. Easy to use. Dito nakalagay yung Newton meter niya kung ilan. Usually makikita nyo sa mga parts ng bike kung ilang Newton meter yung recommended nung manufacturer dun sa parts ng bike na yun. May naka-print dyan like sa stem, sa headset, sa mga bolts, sa mga linkages, ng mga full suspension. Merong nakasulat doon kung ilang Newton meter. Iba't ibang style ng torque wrench, iba't ibang way kung paano mo masaset yung torque settings niya. Dito, ipo-pull down mo lang tong sleeve na to, itong kulay green na yan, para mapihit mo itong lower body nitong torque wrench. And then, ma-adjust mo na kung saan tatapat dun sa markings nung kung ilang Newton meter. Yung gusto mong maset sa kanya. Tapos, mapa-fine-tune mo siya. Meron siyang parang small increments. Nandiyan mga 0.2, 0.4. May increments siya na maliliit para masakto mo kung ano ba yung gusto mong torque settings na gamitin sa kanya. Ito hanggang 20 Newton meter. Sakto na yun sa mga delicate parts ng bike. Usually sa bike naman is hindi naman siya need ng sobrang taas na torque. Kung ano pa yung mga parts na merong recommended torque settings na mababa ang value, yung pa nga yung talagang kailangan gamitan ng torque wrench kasi medyo maselan kasi yun na dapat hindi mo masosobra ng higpit kasi pwede mo masira yung bolt, yung mismong part, pwede mo masira, especially sa mga carbon component. Yun, dapat ginagamitan talaga yun ng torque wrench para wala nang hulaan, wala nang kapaan. Paano kasi kung mapasobra ka ng higpit kung mano-mano lang. Kung torque wrench, mas kampante ka na hindi ka masosobrahan ng higpit. Hindi mo masisira yung pyesa ng bike. Kung wala pa kayong torque wrench, isa to sa mga recommended namin na dapat meron kayo. Especially kung mga parts ng bike mo may carbon, ganun. Basta kung ayaw mo na may masira ka na part ng bike mo, kung nagdi-DIY ka, na magkalikot ng bike. Ito naman nakabox. Ano kaya to? Sana natin. Meron siyang kasama nito. Meron din nito. Tapos may cable para i-charge. May manual na kasama. Kasi ito na siya. Ito ay electronic pump. Pag binuksan mo, lalabas yung display niya dito. Tapos kung ilan na lang yung battery niya. May cable na kasama. Type-C na siya. Pwede mo din baguhin yung unit kung PSI or bar. Pero usually sa atin, PSI yung ginagamit. Naka-PSI siya. Tapos meron din siyang preset. Ano, may nakalagay bola. May panghangin din kasi siya ng bola dito eh. Panghangin din ng lobo. Bahala kayo. Ito yung usual na ginagamit pang hangin ng Schrader valve. Pang Presta, wala lang siyang kasama. Bali, gagamitan mo lang ng adapter ng Schrader to Presta. Kung naka-Presta valve ka na inner tube or sa gulong mo. Kung naka-tubeless ka, gagamitan mo lang. Pero ito kasi yung kasama niya. Ito bali ay iti-thread lang dito. Yan sa butas na yan. Yan, naka-thread na. Nandito yung USB port. Type-C na yan. Tapos meron pa siyang parang ilaw dito. Tingnan natin. Yun. SOS or steady na ilaw. So may flashlight din siya na feature. Pag isa-set mo yung PSI, yan. Dagdagan mo lang. May plus minus dyan. Pipindutin mo lang dito. Ito yung pindutan para bagu-baguhin yung preset niya. Bali, ang preset niya dito, may icon ng sasakyan, ng bike, scooter, or motor, tapos ng bola. Meron na siyang nakasave dito ng mga preset. Pero pwede mo pa rin baguhin yung PSI na gusto mong ikarga sa kanya. Babago mo dito. Pag okay na, pipindutin mo lang. Connect mo lang to dun sa tire valve, tapos pinutin mo lang din itong power button para mag-release siya ng hangin. Ito, laking bagay to kung halimbawa magkakarga ka ng gulong sa fat bike. Napakatagal nun bago mo mahanginan, mano-mano, mangangalay ka. Na-experience ko na yung before. Pinakamadaling paraan para mahanginan yun. Gamit ka ng electric pump tulad neto. Maliit lang, magaan lang din, very portable. Actually, pwede mo nga rin siyang dalhin kung merong bag yung bike mo or ilagay mo sa backpack, di rin ganun siya kabigat. So, maliit lang. Yun nga lang, wala nga lang tong specific na ulo para sa Presta valve. So, gagamit ka pa ng adapter. Pero kung naka-Schrader ka, eto na, pwede mo nang magamit. According dito sa manual, kaya niya magkarga hanggang 150 na PSI. 150 PSI, sobra-sobra na yun para sa use case para sa bike. So, kaya niya maghangin ng road bike, gravel bike, MTB, fat bike. Lahat kaya na yun. Meron din dito na itong isa sa paborito kong bike tool. Ito yung 3-in-1 na wrench. Meron siyang 4, 5, and 6 na Allen head. Ayun yung tatlo sa pinaka-common na mga bolt sa bike. Kahit ito na lang yung damputin mo. Usually kung yung cockpit mo, babaguhin mo, i-adjust mo. Ito na lang yung kailangan mo. Itong tatlong to. Maganda dito, magaan lang, packetable, pwedeng ibulsa. Hindi mo na kailangan humawak ng tatlong Allen. Ito na lang. Kahit maliit siya, ergonomic pa rin naman siyang gamitin. Madali siyang hawakan kasi hindi ka mabibigyan
mabibitin sa leverage niya. Pag ginawa mo sa kamay mo ng ganito, kahit medyo kailangan mo ng puwersa, maganda siyang kapitan. 4, 5, 6. Ito naman, ano kayong laman na ito? Check natin. Yun, no? Ito yung isa sa paborito namin ngayon na tubeless tape. Ang brand nito ay Baclos. Ito kasi parang kinopya to dun sa sikat na brand din na maganda. Ito mas mura lang. May packaging pa siyang ganito. Tapos may iba't ibang sizes din na available. From 17mm hanggang 35. So depende sa lapad ng rims mo kung ano yung gagamitin mo. Tapos sabi dito, ang isang rolyo nito, kung 26er yung rims mo, kayang magbalot ng 5. Kung 27.5 naman 4. Kung 29 kaya din 4. Totoo ba? Totoo daw, sabi ni Jim. Kaya ng 4 na rims, isang rolyo na ito. Kung 27.5 or 29er. Ilang layer ginagawa mo pag ganito, pag sakto? Usually talaga dinadalawa ko para sigurado. Sabi ni Jim, kung sure ka daw na hindi ka lalagpas sa 30 PSI na kinakarga, pwedeng isang paikot lang sa rims. Pero para sure na, kasi nagkakarga tayo ng 40 PSI para lumapat yung gilid ng gulong. Para sure, dalawain mo na. Pero pag gravel ka road bike, yung paggagamitan mo, yung tubeless mo, dapat dalawa talaga para sigurado. Kasi doon kailangan mas mataas kasi yung PSI na kinakarga doon sa mga ganun. Eto, sure na to, didikit kagad. May experience kasi kami before, ibang tubeless tape, ang hirap padikitin sa rim. Ewan kung bakit. Pero ito daw, didikit na nakagad to. May kasama pa nga nitong manual. May manual pa siya. Tape na lang, may manual pa. Tapos may sticker pa. Ano ba to? Finishing tape ba to? May finishing tape pa nakasama. Ginaya din. Pero mabilis lang daw ma-pick nut. Di kagaya ng orig. Itong performance ng tape na to, comparable na din. Pwede na din. Para sa presyo, best bang for the buck. Itong Baclos na tubeless tape na to. Nakalagay dito for CX, gravel, MTB, road. Pwede. Siyempre kung mag-tubeless kayo, kailangan nyo rin nito. Ito ay Presta na tubeless tire valve. May takip na siya nakasama. Ganito. Yung mga ganitong takip, ito aluminum material. Usually kasi pag plastic yung material yung takip, nababasag, pumuputok. Pag aluminum, hindi. Tapos ito, meron siyang parang butas sa ibabaw niya. Yung butas na yan, pwede mo siyang gamitin pang pihit nung valve core. Yun, So, hindi mo na need ng valve core remover. Lagi ka na may dala. Kung eto magbara, kailangan mong pakawalan tong valve core. Hindi ka mahihirapan tanggalin siya kasi meron na siyang tool dito sa mismong takip niya. May o-ring. Etong nut niya, pwede mo rin siyang ipitin dito sa gilid kasi may flat section siya. So, kung mag-sisto, mag-lock, may flat part siya, may flat siya na section na pwede mo siya mapihit para mapakawala mo siya, para maluwagan mo. Then, etong ilalim niya, may butas sa ilalim, may butas sa gilid. Yung ganyan design, ginawa yung ganyan para sa mga gumagamit ng insert. Kasi pag nag-insert ka, yung part na to matatakpan. Eto, since aluminum siya, hindi siya mapipipi. Hindi masasara yung butas. Tapos sa gilid, yan, may access dyan sa gilid yung hangin. Basically, para sa mga na-insert, ganitong klase ng tire valve yung kailangan nyo. Dapat yung merong butas sa gilid. Or kung hindi man kayo mag-insert, okay lang din naman gumamit nito. Wala rin naman problema. Eto pa oh. Eto, isa sa mga budget clipless shoes na pwede nyo mabili. Tatak niya lang na nakalagay ay sport. Tapos yung pang ilalim nito, pwede mo siyang kabitan ng bala ng pang road kasi meron siyang 3-bolt na style, meron din siyang 2-bolt na style, pang MTB. So 2-in-1 na to. Yung bala na pang MTB na clipless, may adjustment siya, atras abante, meron. May mga kulay din to na mapagpipilian, napakagaan niya lang. May mga butas-butas din na pwedeng pasukan ng hangin para presko sa paa, hindi masyadong mainit. Toe box niya, matigas. So dagdag protection yan. Pati dito sa likod, yan, matigas din. Dagdag protection. Yung pinakang ilalim niya, pinakang sole niya, yan, matigas din. Hindi ko siya mabend, which is ganun talaga yung kailangan kapag ka mga ganitong klaseng sapatos. Dapat hindi siya magpe-flex, hindi siya magbe-bend para mas efficient yung pagpadyak natin pag pumipidal tayo na naka-clipless tayo na setup. Yung lacing nito, yan, meron kang makikita na parang wire lang na yan, tapos may dial dito. Ganun lang. Para pakawalain siya, batakin mo lang, pindutin mo siya. Pag pinindot mo, pwede mo nang pihitin para humigpit. So parang ginaya yung sa BOA. BOA style siya. Pero hindi kasi BOA yung ano niya, yung brand niya. Ibang brand yung nakalagay sa kanya. Pero same mechanism, papindot para mahigpitan, tapos babatakin mo para yan. Mag-release siya, lumuwag. Mukhang okay din kahit mura. Hindi naman maangat yung ano niya, yung dikit niya. Yung mga gantong sapatos, pwede mo na tong pang-arawan. Yung sapatos na okay lang malaspag kasi mumurahin lang naman siya. Tapos saka mo gamitin yung medyo mas mamahali mo na sapatos pagka sa event na, kapag may karera. Yung ganito, pang-ensayo, okay na din. Yung dailies, pang-commute, pwede na din. Yung design nito na pang ano lang, pang MTB lang na attachment, yun naman yung mas maraming parang bukol dito sa ilalim para mas
madali mo naman yung mailalakad. Kung halimbawa, kailangan mo maglakad sa lupa, sa off-road, kung need mo itulak yung bike, yun yung mas suitable na gamitin. Pero ito kasi, pang road siya actually, yung ganitong design ng ilalim, yung mas makinis sa ilalim, pang road bike siya. Kung hindi ka masyadong maglalakad sa semento, ganito yung mas swak gamitin. Kung ayaw mo nung sobrang steep na bala ng pang road bike na pedals, mas prefer mo gumamit ng MTB na clipless pedal. Pwede mo rin gawin yun dito sa sapatos na to kasi 2-in-1 na siya. Kung meron kayo nagustuhan mga kapadyak sa mga item na yan, yung link ilalagay ko dyan sa description para pwede nyo i-check. Again, kung new user kayo ng Temu, pwede nyo i-search yung code na yan para makakuha kayo ng 5K coupon bundle na pwede nyo magamit para mas maka-discount pa kayo sa kung ano mang purchase yung gagawin nyo dyan sa Temu. Kung meron pa kayong suggestion ng mga bike items na gusto nyo gawa natin ng video, pa-comment na lang sa baba. Kung meron kayo dito na kayo mismo ginagamit nyo, share nyo naman sa amin yung experience nyo para mabasa din ng iba pa nating mga kapadyak. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.